Sa kanta ni Imelda Papi na Isang Linggong Pag-ibig, gaano sila katagal sa kanilang relasyon? Kung ang sagot nyo ay 7 days sapagkat isang linggo nga, mali. Kung alam nyo yung lyrics, sabi ay Huwebes, inibig din kita. Sabado, nagkatampuhan. At pagsapit ng linggo, nag-iwanan na. So 3 days lamang mga kaabang. Samantalang itong si Rigger naman ay 2 hours. Kaya naman ang pamagat ng ating kwento ay 2 oras de amor, na sa Tagalog ay 2 oras na pag-ibig. Kung ikaw ay magkakaroon ng pagkakataon na makarelasyon ang taong matagal mo nang hinahangad, pinapangarap, payag ka ba? Kung makaraan ng ilang saglit, ilang araw o ilang linggo ay maghihiwalay din kayo, pakinggan ang kwento ni Rigger. Ito'y hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, naranasan niyo na ba mga kaabang yung natuwa, naging masaya kayo dahil nababawasan na ang pagmamahal niyo sa isang tao? Nagawa niyo pang magpasalamat sa Diyos dahil sa wakas, hindi niyo na ganun kamahal ang taong yon. Ako oo, naranasan ko yon. Hindi ko masasabing obsession yon, kundi napakalalim na pag-ibig. Dahil kung ikukumpara ko ang mga katangian niya sa iba, ay maraming mas higit sa kanya. Kaya lang ay sobra ko siyang minahal, pero hindi siya ganun sa akin. Yung pagmamahal ko sa kanya ay baliwala lang kahit na ginawa ko ng lahat. Sobrang nahirapan ang kalooban ko kaya ipinagdasal ko na lang na sana, Lord please, nagmamakaawa ko. Tanggalin mo na lang sa puso ko ang pag-ibig na ito. Tulungan mo na lang akong mabaling sa iba ang pagmamahal ko. Babad ako sa social media dahil sa uri ng trabaho ko. Isa na siguro sa pinaka-boring na trabaho itong nakuha ko. Isa akong ECE or Electronics Communication Engineer at kasalukuyang nakabase dito sa Malaga, Spain. Noong 2023 ako na-assign dito sa bundok kung saan naroon ang transmitter ng radio network na nagpapasweldo sa akin. 2 kami ni Sadul na naka-assign dito. Relyebuhan kami. Si Sadul ay isang Pakistani na nakapag-asawa ng Espanyola kaya't gaya ko'y Spanish citizen na rin siya. Pero ako hindi nag-asawa ng Spanish. Isang simple at baryotik na Pilipina ang napangasawa ko. May isang Pinoy action star noon sa senador na ngayon. Nung binata pa ako, mahilig talaga ako sa action movies at ang artistang yon ay isa sa mga idolo ko. Noon lang. Sabi niya sa isang pelikula niya, kahinaan daw bilang isang lalaki ang umibig, which means kung iibig ka, magiging weak ka, mahina. Yung tipong kapag mas ginagamit mo ang puso mo, mahinang nilalang ka talaga. Nasa punto ako ngayon na ina-assess ko kung anong klase ang pagkatao ko. Kung weak ba ako o strong?
Sa kasalukuyang panahon sa politika dyan sa Pilipinas, na ipagkukumpara ng mga content creators sina Bongbong Marcos at Rodrigo Duterte, weak daw si Marcos, strong si Duterte. Agree ba kayo? Sa kababaihan na lang ako magtatanong dito. Kung mag-aasawa kayo, kaninong kagaya ng personalidad ang pipiliin nyo? Kagaya ng personality ni Bongbong Marcos o kagaya ng personality ni Digong? Nagamit kong halimbawa ang dalawang taong ito dahil sa tingin ko'y magkaiba talaga sila. Sa tingin ko lang kasi hindi ko naman sila personal nakakilala at pareho din silang hindi ko ibinoto. Hindi ako loyalista, hindi rin ako DDS at hindi rin ako kakamping. Kung hindi kayo matahimik kapag hindi nyo nalaman kung sino ang binoto ko nung panahon ni Digong, sasabihin ko, si Miriam Defensor Santiago. Noong 2022 presidential election naman ay kabilang ako sa 882,000 lang na naniwala sa pinili naming kandidato. May magsasabi siguro sa inyo, ay, sinayang mo lang ang boto mo. Ang sagot ko naman dyan ay, bakit sayang? Kayo ba, naniniwala ba kayo na yung binoto nyo ang magpapaganda sa buhay nyo? Kung ang sagot nyo ay oo, di wow. Anyway, ako kasi Kuya Bono ay isang tao na mapagpatol sa konsensya ko. When I feel right, it's right. If it feels wrong, it's wrong. At hindi ko nagagawin. Needless to say, mas nakikinig ako sa puso ko kesa sa utak ko. At ang sabi nila, weak daw ako. Mahina ako. Sabi rin niya ni Robin Padilla sa kanyang pelikula noon na hindi ko na maalala ang pamagat. Pero ang tanong marahil ninyo ay, saan ako dinala ng puso ko? Hindi ba ako nagsisisi na puro puso ang ginamit ko? Anong mga karanasan ang pinagdaanan ko sa pagiging mahina ko? Magandang oras sa lahat. Ako po si Engineer Rigger at ito ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Grade 6 ako sa elementarya nung mapangalanan akong Rigger. Rodrigo ang pangalan ko at sa classroom namin noon ay 7 kaming Rodrigo. Pang-7 si Sir Rod na teacher namin. Isa siyang bakla at kung gusto mong sirain ang araw niya, madali lang. Tawagin mo lang siyang Sir Rodrigo, tagumpay ka na. Sa aming 6 na estudyanteng Rodrigo ang pangalan, 5 sa amin ay junior. Wala yata sa aming 6 noon ang nahiya o kinahiya ang mga pangalan namin. Kaya lang, hindi talaga masaya si Sir Rod kahit na bigkasin man lang ang mga pangalan namin tuwing roll call, kaya ang ginawa niya, binigyan niya kami ng mga nicknames. Nagsulat siya ng 6 na nicknames sa 6 na pirasong papel at tinawag kami pinabunot. Kung anong mabunot mo, yun ang nickname mo sa school. At ang nabunot ko nga ay Rigger. Yung iba, Rigo, Drig, Rodi, Audrey at Gordy. Nilaro-laro lang ni Sir Rod ang mga letra ng Rodrigo para makabuo ng mga nicknames na yon at sa aming 6, isa lang ang hindi naging effective o hindi gaanong naggamit ang nickname. Yun lang Drig. Kay Rodrigo Ramos yon kasi dati na siyang kilala sa palayaw na Rodman. May team siya, kulot ang buhok, bad boy pero pinakamabangis sa basketball. Malayo ang mukha niya, sa noon ay NBA star na si Dennis Rodman pero doon siya nakilala kaya failure ang Drig na palayaw na ibinigay sa kanya ni Sir Rod. Sa akin naging effective naman ang Rigger pero sa karamihan ng mga bata noon ang bigkas naman nila
Sa halip na rigor ay naging rigor. At kabilang sa mga klasikong rigor ang tawag sa akin ay si Athena, ang kauna-unahang babaeng bumihag sa aking puso. Rigor, rigor, rigor. 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 Rigor! Grade 5 pa lang kami ay naramdaman ko na ang kakaibang pagtangi para kay Athena. Masasabi kong sa edad na yon, 11, noon ako natutong magka-crush. Hindi si Athena ang pinakamaganda sa klase. Kaklase ko siya mula grade 1 kami pero never siyang naging muse sa taon-taong eleksyon para sa class officers. Lagi-lagi ay si Marikit ang nagiging muse dahil maliban sa mabuti siya ay lagi pang maayos, malinis at magagara ang mga damit na isinusuot niya. Masasabi kong simple lang ang physical appearance ni Athena pero maganda ang personality niya. Matalino din siya, hindi nawawala sa honor roll at magaling pa siyang kumanta at sumayaw. Maayos din siyang manamit, malinis sa katawan at lagi pa siyang nakangiti. Sa class election, madalas ay mapili naman si Athena bilang secretary. Minsan ay treasurer. Parang nagpapalitan lang sila ng pinsan niyang si Carmi sa posisyong yon. Sila lagi ang magkasama ni Carmi dahil liban sa magpinsang buo sila ay magkapitbahay pa. At ang mama ni Athena ang nagbibigay ng baon para kay Carmi. Minsan ay makikita mo silang hindi magkasama, isa lang ang ibig sabihin nun. May pinag-awayan sila, nagkaroon ng tampuhan pero hindi naman nagtatagal. Mga 1 o 2 araw silang mag-iiwasan pero sa pangatlong araw, magkasama na ulit sila. Ang magpinsang ito, sina Athena at Carmi, ay mga kagaya kong anak lang din ng magsasaka. Nagkataon lang na ang mama ni Athena ay kagaya ng mama ko na piniling mag-abroad upang matulungan ang pamilya. Ang mama ni Athena ay matagal nang naninilbihan bilang domestic helper sa Hong Kong. Samantalang ang mama ko naman ay ganoon din, halos, pero sa bansang France siya matagal na nagpaalila. Wala siyang fix na amo. Sa pagkakaalam ko, 3 hanggang 4 na pamilya ang halinhinan niyang pinagsisilbihan noon. Alam kong mas malaki ang kita ni mama kumpara sa mama ni Athena. Si Athena mismo ang nakapagsabi sa akin noong grade 6 kami. Pangarap kasi niya noon ang makarating ng Europe o Amerika kaya naging curious siya noon tungkol sa buhay ng mama ko sa Europa. Ako naman, Kuya Bono, alam kong hindi kami mahirap kahit nung hindi pa uma-abroad si mama. Malawak ang bukid ni Papa. Masasabi kong siya ang pinakamatagumpay na magsasaka sa aming barangay na nasa sakupan ng bayan ng Aliaga sa Nueva Ecija. Pero wala kang makikitang kasaganaan sa aming pamamahay o bakuran dahil walang hilig si Papa na magpaganda ng bahay o bumili ng magagarang sasakyan. Ang hilig niya ay mga makinarya sa pagsasaka at pagbili ng mga lupang pang-agrikultura. Ang aming bahay, Kuya Bono, ay maluwang naman pero mababa. Mataas ang aming bakod na purong pader. Wala siyang rehas. Kapag nasa kalsada ka, wala kang matatanaw sa loob ng bakuran namin not unless na nakabukas ang malaking gate na luma na rin. At kagaya ng aming pader na bakod ay halos patong-patong na ang vandalismo at nakapagkit na mga posters ng mga kandidato sa marami ng nagdaang eleksyon. Pagkatapos ng halalan, nililinis naman ng barangay ang mga pader pero dahil katabi ng aming pader ang kanal na may kalaliman, ay hindi maayos na nililinis ang aming bakod. At walang kaso yun kay Papa kasi si Papa, hindi siya madiwara pagdating sa mga ganong bagay.
Sasabihin ko sa inyo, hindi mo makakalimutan kapag napasok ka sa loob ng aming bakuran, lalo na nung nasa abroad pa ang aming ina. Masukal ang aming bakuran. Buong bakuran namin ay sementado, Kuya Bono. Noon, wala kang makikitang buhay na halaman o tanim, liban sa nag-iisang puno ng mangga sa bandang likod, katabi ng sementadong bahagi naman na siyang ginagawang bilaran ng palay tuwing anihan. Nasabi kong masukal ang aming bakuran at bahay dahil nagkalat ang mga bakal, mga parte ng mga makinaryang hindi na nagagamit, mga traktor na sira, mga drum na luma, idagdag mo din ang mga bote at case ng beer at mga soft drinks. Mga sirang appliances na nakatambak lang sa gilid. Hindi rin nawawala ang dumi ng mga asong hindi naman gaanong naaalagaan. Yung mga aso kapag malawak ang bakuran at may lupa, ang alam ko'y nilalayo nila ang dumi nila. Pero dahil nga walang lupa sa aming bakuran, kung saan-saan na lang nagdudumi ang mga alaga naming aso. Sa madaling salita, Kuya Bono, dugyot ang bakuran namin noong mga panahong wala sa piling namin ng aming ina. Sa loob naman ng bahay namin nung nasa abroad pa si Mama, magulo din dahil puro kami lalaki sa bahay. 7 kaming magkakapatid, Kuya Bono, 1 lang ang babae. Si Christine lang na siyang sumunod sa akin. Pangatlo ako, pang-apat si Christine pero hindi siya sa amin tumira kundi sa bahay ng lola namin sa mother side sa katabing bayan ng Talavera. Panganay namin si Kuya Cesar pero hindi rin siya nanatili sa amin dahil siya ay bakla at hindi niya kinaya ang kalupitan ni Papa sa kanya. Sumunod dahil si Kuya Arnal na tunay na lalaki at siya ang lubhang kasundo ni Papa dahil parehong-pareho sila ng mga gusto sa buhay. Panglima si Jason na siyang pinakatamad sa aming magkakapatid. Bunso si Clyde na maarte at feeling gwapo. Silosa si Mama. Maaga kong nalaman yan at si Papa din naman sa tingin ko'y loyal kay Mama kaya't never kaming nagkaroon ng katulong na babae dahil baka daw matukso lang si Papa. Nagkaroon kami ng katulong na bakla pero hindi rin nagtagal dahil iba ang ugali ni na Papa at Kuya Arnal. Nagkaroon kami ng mga kasama sa bahay, pinsan ni Papa, si Tito Noli na byudo. Siya ang naging tagapagluto namin noon pero dahil lalaki ay hindi rin marunong mag-ayos at lagi din siyang kainuman ni na Papa at Kuya Arnal. Ang mga damit namin ay pinalalaba lang sa kapitbahay namin si Aling Estela pero hindi siya sa amin naglalaba kundi inuuwi niya sa kanila. Ang magpinsang sina Athena at Carmi, kasama din ang mga kaibigan nilang sina Liza at Shoni ang kauna-unahang mga babaeng naimbita ko sa aming bakuran. Si Liza ay kaklase din namin at siya ang laging top 1 dahil talagang matalino siya. Mga kabarangay ko sila pero noon lang sila napasok sa aming bakuran dahil birthday ko noon, 11th birthday ko noong grade 5 ako. At hindi nila naiwasang pintasan ang mga nakita nila sa loob ng aming bakuran. Sabi pa nga ni Liza nung kapapasok pa lang nila ng gate, "Rigor, junk shop ba to?" Noong sumunod na taon, grade 6 kami, birthday ko ulit at in-invite ko pa rin sila. Umoo sila pero hindi sila dumating. At nalungkot ako noon dahil that time ay hindi nilang simpleng crush ang damdamin ko para kay Athena kundi masasabi kong mahal ko na siya. Ang ending pa noon, Kuya Bono, ay dinala ko na lang ang handa ko sa napakagandang bahay ni na Athena. At doon na lang kami nag-celebrate dahil dumating din ang mga pinsan at mga kaibigan nila. Pati si Liza na halos hindi rin kumain dahil ang tanong muna sa akin noon ay, "Rigor,
Sure ka bang malinis mga foods na to? Sa public high school, nag-enroll sina Athena at Carmi. Ako ay gustong pag-aralin ni Mama sa private school sa Cabanatuan pero tumanggi ako dahil gusto kong makita pa rin araw-araw si Athena. Kuya Bono, lalo siyang gumaganda nung high school na kami kaya't kahit na mas marami ng mas magaganda kesa sa kanya ay hindi pa rin nagbago ang pagtingin ko kay Athena. Lalo siyang naging espesyal sa puso ko kaya kahit sobra ang takot kong manligaw ay nagtapat ako sa kanya. Hindi pa siya makapaniwala nung una. Akala daw niya, friend lang ang turing ko sa kanya. Ang sabi ko, elementary pa lang tayo Athena, mahal na kita. Ngumiti siya at ang sabi, thanks Rigor pero nagulat lang talaga ako. Athena, liligawan kita ha. Ewan ko Rigor parang hindi pa ako handa sa mga ganyang bagay Inunawa ko siya Kuya Bono lalo na't nung una ay wala naman talaga siyang pinapansin sa mga nagpapakute na boys sa kanya. Pero nung third year na kami, isa sa mga campus crush sa katauhan ni Edric ang nanligaw sa kanya at sinagot niya. Ang bagay na yun ay sobrang nakasakit sa damdamin ko. Sobra. Halos hindi ko matanggap Kuya Bono. Nagbalak pa ako ng masama noon kay Edric. Marami akong barkada noon at plinano naming bugbugin si Edric pero napagtanto ko din na hindi yun tama. Ang ginawa ko, pinatos ko na lang ang offer ni Mama na mag-aral sa NE Dominican Academy sa Barangay Bitas, Cabanatuan City. Doon ako nagkaroon ng girlfriend, si Vanessa na kamuntikon ko ding minahal. Mabuti na lang at maaga kong natuklasan ang totoong pagkatao niya. Pero nung una, Kuya Bono, akala ko totoo siya. Kinaibigan nila ako nung bagong transfer pa lang ako. Parang siya nga ang nanligaw sa akin Bagay na hindi ko mapaniwalaan noong una kasi pangit ako noon. Pangit ako noon while siya ay may itsura. Napasali din ako sa barkada nila. 3 silang babae, 4 na lalaki. Sa kanila ako natutong bumarkada at magbisyo. Noong may mangyari sa amin ni Vanessa, nakainom kami sa boarding house ng isang barkada. First time ko yun, Kuya Bono. Kaya naman pakiramdam ko talaga, magagamot na yung sama ng loob ko sa pagka-indespair ko kay Athena. Akala ko binigyan ako ng Diyos ng babaeng mas deserving sa pagmamahal ko. Hindi pala. Pineperahan lang pala ako ni Vanessa. Hindi lang siya actually kundi pati ang barkada niya dahil kalaunan napapansin kong ako na lagi ang taya kapag magiinuman kami. Kalaunan nalaman ko mula sa isa naming kaklase na niloloko lang ako ni Vanessa at ang tropa niya. Kwento pa niya sa akin na pinagtatawanan daw ako ni Vanessa kapag wala ako. Ako daw talaga yung pinatatamaan nila sa joke nila na ang ngipin ay parang exam. 1 seat apart. Pangit kasi talaga ang ngipin ko nun, Kuya Bono. Yung 4 na nasa harap, bandang itaas, may mga pagitan sila. Maitim din ako noon kasi tumutulong ako kina Papa sa bukid kapag wala akong pasok. Pero alam lang nila na marami akong pera kasi may sarili akong ATM na siyang pinagpapadalhan ni Mama ng allowance ko. Unti-unti akong umiwas kina Vanessa, Kuya Bono. Pero may nangyari pa sa amin bago ako nag-transfer ulit sa ibang school. Niyaya niya akong mag-sex ulit kami pero may bayad, 500. Pinatulan ko pero sinulit ko.
Pagkatapos noon, kaaway na ang turing sa akin ng barkada ni Vanessa. Binubuli na ako kaya napilitan akong lumipat sa Good Samaritan Colleges. Isang private school din yon na may high school department. At doon na ako nagtino. Dahil sa tulong ng practice teacher na naging ka-close ko, si Ma'am Carmila. Hindi kagandahan si Ma'am Carmila, Kuya Bono, pero napakabait. Ginabayan niya ako, Kuya Bono, kasi transfer ako at galing pa ako sa hindi gaanong okay na school. Maayos kong naitawid ang mga grades ko sa tulong ni Ma'am Carmila kasi nung mabanggit ko siya kay Mama, sinabi ni Mama na kausapin ko daw si Ma'am Carmila kung payag siyang mag-tutor sa akin. Pumayag naman si Ma'am Carmila. Malapit lang ang boarding house niya sa Good Sam kaya't isang oras after class, Lunes hanggang Biyernes ay kasama ko siya. At unti-unti, Kuya Bono, ay hindi ko napigilan ng pagsibol ng pag-ibig ko para kay Ma'am Carmila. Nagtapos ako sa Good Samaritan High School na hindi ko naipagtapat ang damdamin ko para kay Ma'am Carmila. Binigyan ko siya ng kwintas na silver nung graduation ko. Ang sabi ko sa kanya, Ma'am Carmila, magkikita pa ulit tayo ha? Sa graduation ko sa college. Sana nandun ka ulit. Sure, Rigor, and again, congratulations and good luck sa next chapter ng buhay mo. Sa isip ko nung sandaling yun, Kuya Bono, ay idinugtong ko pa ang sana sa graduation ko sa college. Hindi na silver na kwintas ang ibibigay ko sa iyo, Ma'am Carmila, kundi sing-sing, engagement ring. O Kuya Bono, nangarap ako na si Ma'am Carmila ang mapapangasawa ko. At siya ang ginamit kong inspirasyon upang mag-aral mabuti pagtuntong ko ng kolehiyo. Sa Wesleyan University naman ako nag-college. Sa Cabanatuan City din yon at ang school na yun lang ang mayroong ECE course noon. And honestly, hindi ako nag-enroll doon dahil doon din nag-enroll si Athena at ang pinsan niyang si Carmi. Nursing naman siya at magkalapit pa ang boarding house namin. Share sila ng kwarto ng pinsan niyang si Carmi at ako, solo ko ang flat na si Mama ba ang naghanap at nag-ayos. Isang room yon na may sariling banyo at maliit na kusina. Nakabakasyon si Mama noon, siya din ang kasama kong nagpa-enroll. Ramdam na ramdam ko ang suporta at pagmamahal ni Mama sa akin noon. Hindi ako sip-sip sa kanya pero talagang ako lang sa aming magkakapatid noon nang nagsisipag sa pag-aaral. Ako lang daw kasi ang nakakaintindi ng paghihirap niya sa abroad. Noong time na yun, Kuya Bono, nasa Baler na si Ma'am Carmila. Taga-roon siya at isa na siyang ganap na teacher noon. Present din ako nung graduation niya sa college. Kasama ko pa si Kuya Arnal noon na siyang nag-drive ng second-hand lang na Pajero ni Papa. Bumili kasi noon si Kuya Arnal ng cellphone. Pero ang cellphone na binili niya na para sana sa kanya ay inirigalo niya kay Ma'am Carmila kahit na first time lang nilang mag-meet. Nakursunadahan kasi kaagad ni Kuya Arnal si Ma'am Carmila. While ako, nabubuisit ako noon sa ginawa ni Kuya. Hindi niya alam na pangarap kong maging asawa si Ma'am Carmila. Ewan ko kung naitago ko ang inis ko sa kuya ko nung sandaling yon sa handaan ni Ma'am Carmila. Pero tandang-tanda ko pang gusto ko nang umalis noon dahil nabubuisit ako sa pasimpleng pagdiga ni Kuya Arnal sa ma'am kong crush na crush ko.
Noong first and second year ko sa Wesleyan, kahit minsan hindi ko nakausap o nalapitan si Athena dahil sila pa noon ni Edric na boyfriend niya since third year high school sila. Ang tagal ng panahon noon pero sa tuwing makikita ko sila, nasasaktan pa rin ako. Ang ginagawa ko na lang noon, Kuya Bono, ay iniiwas ko ang tingin ko sa kanila. Nag-break sila nung third year college na kami at bigla na lang akong binati ni Athena isang araw ng mataong nakasabay ko sila sa suki kong tindahan ng lutong ulam. Oy Rigor, ikaw pala yan. Matamis ang ngiti niya. Saglit ding umiti si Carmi pero parang nahihiya. Nung time na yon ay nag-try pa si Athena sa tindera ng ulam na kung pwede daw dine-in na lang sila. Kaso wala daw table at pang take-out lang daw talaga ang tinda nila. Ang nangyari, sa flat ko sila kumain. Birthday daw kasi ng anak ng landlady nila at ang daming nagiinuman kaya hindi sila komportabling kumain sa boarding house nila. Kuya Bono, masaya ako nung araw na yon pero natatakot na akong maging close ulit kami ni Athena. Oo, mahal ko pa rin siya. Mas lumala pa ang paghanga ko sa kanya dahil lalo pa siyang gumanda at gumaling sa pagdadala while ako, lumaki lang ang katawan ko pero pangit pa rin ako. That time ay uso na ang cellphone, panahon ng Nokia na kung tawagin ngayon ay basic phone. Si Athena pa mismo ang nanghingi ng number ko at binigay ko naman. Pinagsisihan ko yan dahil noon, nagsimula na naman akong umasa na magte-text siya. Nag-aabang na naman ako. Hindi na naman payapa ang isip at puso ko kasi lagi ko na naman siyang iniisip. Nakakainis. Sanay na ako noon na hindi siya parte ng buhay ko. Hindi ko man siya nakalimutan pero noon at least hindi ko na siya naiisip minu-minuto. Pero simula nung araw na makasama ko siyang kumain sa flat ko, bumalik lahat sa puso at utak ko. Kuya Bono, ang sweet pa niya sa akin nung matapos kaming kumain habang naghuhugas ng pinagkainan namin si Carmi. Magkatabi kami nakaupo sa kama ko. Binibiro-biro niya ako. Sino na raw ba ang naihiga ko doon sa aking kama? Bakit daw 3 ang unan ko pero magkakapatong naman? Pwede ba ako makitulog minsan dito? Biro pa niya. Siguro yung ibang nakikinig ngayon, naboboring na sa kwento ko kasi hindi kayo nakaka-relate sa sitwasyon ko noon. Malaki ang takot kong bumalik ang dati kong pag-ibig para kay Athena dahil baka wala lang din akong mahihita. Isa pa, alam niyang mahal ko siya at masaya ako kapag kasama ko siya pero kapag may boyfriend na naman siya, lalayo lang din sa akin or ituturing lang akong kaibigan niya. Nangyari ang kinatatakutan ko noon. Kahit hindi nagte-text si Athena, bigla na lang siyang susulpot sa flat ko, madalas kapag paggabi na. Madalas noon, bumibili kami ng lulutuing ulam, nagluluto si Carmi, idea yon ni Athena. Nalaman ko din ang totoo, may iniiwasan si Athena sa boarding house nila, binatang anak ng landlady nila na nangungulit sa kanya. Natuwa ako noon dahil napapadalas sila sa flat ko at naging close nga ulit kami ni Athena. Pero nung ligawan ko ulit siya, ang sabi niya, akala daw niya nawala na yung pagkagusto ko sa kanya. Ang sabi ko naman, never nawala Athena. Ang sagot niya, sige, bigyan mo lang ako ng 1 week para makapag-isip.
Pero hindi inaabot ng isang linggo kundi isang araw lang. Gabi noon, tinawagan niya ako, past 10 p.m. Puntahan ko raw siya sa Freedom Park. Pinuntahan ko nga. Nakaupo siya sa isang concrete bench, umiiyak. Bigla niya akong niyakap. Umiyak siya sa dibdib ko pero never niyang sinagot ang paulit-ulit kong tanong kung anong nangyari, bakit siya umiiyak. Maya-maya ba'y niyaya niya akong maglakad hanggang McDonald's. Kain daw kami kasi hindi pa siya naghahapunan. Ang sabi niya, ako na daw ang bahalang umorder. Nakaupo na kami noon at nung tatayo ako para mag-order, hinawakan niya ang kamay ko kaya't umupo ulit ako sa tabi niya. Ang sabi niya, pag nahulaan mo kung anong paborito ko dito, sasagutin na kita. Sa counter, pabiro kong tinanong ang crew kung ano sa tingin niya ang paborito ng magandang dalagang kasama ko. Ang sabi niya, tingin ko lang sir, spag, fries at chicken McDo. Yun din ang madalas kong kinakain sa McDo kaya yun ang in-order ko. Ngumiti si Athena nung iserve ko ang pagkain namin. Tahimik siyang kumain. Inabot yata kami ng 1 oras dahil manaka-naka ay may tinetext siya. Naglakad na lang ulit kami pa uwi ng Mabini kung saan naroon ang mga boarding house namin. Sa tapat ng East Central School, humawak siya sa kamay ko at ang sabi niya, Rigor, nahulaan mo yung paborito kong pagkain sa McDo. Napangiti ako at biglang kumabog ang dibdib ko. Feeling ko lilipad ako noon sa sobrang tuwa. Lalo na nung sabihin niyang, kaya matik na Rigor, sinasagot na kita. Mga 8 minutes matapos akong sagutin ni Athena ay nakarating na kami sa boarding house nila. Gusto ko siyang hagkan noon bago siya pumasok sana sa gate ng boarding house nila pero dumiretso siya at saka pa lang siya nag-good night sa akin nung maisara niya na ang maliit na gate. Umuwi pa na akong masaya at masigla. Pagpasok ko ng flat ko parang napaka-inspired ko. Gusto kong maglinis noon. Gusto kong mag-ayos sa napakakalat kong tirahan pero bigla kong naalalang may assignment pala akong dapat kong tapusin kaya't kahit pasado 12:00 na noon ng hating gabi, ginawa ko pa rin ang assignment ko. Natapos ko yan pasado 1:00 pero hindi pa rin ako inaantok. Hawak ko ang cellphone ko at pinagte-text ko si Athena kahit alam kong hindi na siya magre-reply dahil madaling araw na. Hanggang sa muli akong tumayo nung makita ko ang lumang kalendaryo sa dingding. Si Diana Subiri ang nasa kalendaryong yon. Napaka-sexy sa napaka-iksing two-piece. Nakabuyang-yang ang kanyang halos hubad na katawan. Maingat ko itong tinanggal sa dingding. Habang nakapagkit ang mga mata ko sa mapungay na mata ni Diana Subiri at sa kanyang malusog na dibdib. Inilagay ko ang kalendaryo sa ibabaw ng table ko, padapa. At sa likod noon ay nag-drawing ako. Hinati ko sa 4 na frame. 4 na eksena din ang drawing ko ng babae at lalaking nakaupo sa concrete bench sa park. Iyon ang unang frame. Pangalawa, kumakain sila sa McDonald's. Pangatlong frame, naglalakad na sila pa uwi. Pang-4 na frame, nasa harap sila ng isang gate at naghahalikan. Ako ang lalaki sa drawing at si Athena naman yung babae. At yung halikan part, pangarap ko na lang yun.
Natapos ko ang drawing na yon ay pasado 3:00 na ng umaga. Noon pala ako nakatulog pero parang kaiidlip ko lang nung magising ako sa magkakasunod na tila ninenervyos na katok sa pinto ng flat ko. At kahit kay bigat ng katawan ko at mahapdi pa ang mga mata ko'y binuksan ko ang pinto. Si Carmi, pinsan ni Athena at parang takot na takot ito, hinihingal sa pagod. Agad siyang tumingin sa kama ko then sa pinto ng CR ko at ang tanong niya, "Wala dito si Athena?" "Wala, bakit?" Namalayan ko siyang dumating pasado 12:00 pero inaantok ako kaya hindi ko inimikan. Paggising ko kanina, wala siya sa bed niya. Wala din ang malaking bag niya. Pinilit kong pakinggan ang kwento ni Carmi pero talagang bumabagsak ang talukap ng mga mata kong mahapdi. Paulit-ulit ko ring tinatawagan ang number ni Athena pero hindi niya sinasagot ang tawag. Hanggang sa ibinigay ko na lang kay Carmi ang cellphone ko at sabi ko siya na lang ang tumawag dahil talagang inaantok pa ako. Nakatulog ako ng mahimbing na naginip pa nga ako na kami ni Athena ay nasa beach na puti ang buhangin. Nagising ako pero ang akala ko'y nananaginip pa rin ako dahil pagmulat ko ng mga mata ko, parang nasa ibang lugar ako. Napakaayos ng flat ko. Ang study table ko'y nalipat sa tabi ng bintana na iba na ang kortina. Hindi na gray kundi yellow na bumagay sa baby blue na pintura ng dingding. Ang kusina ko parang bago at napakaayos ng mga cabinet. Wala ni isang kalat. Ang sahig napakalinis, nangingintab ang kulay puting tiles. Pero pagtingin ko sa wall clock, mag-aalas 9 na pala, malilate na ako sa school. Dali-dali akong tumayo, diretso sa CR at tumambad sa akin ng napakalinis na banyo, napakabango. Naghilamos lang ako at nagsipilyo habang nakatingin sa mukha ko sa salamin na akala mo'y bago din dahil napakalinis at napakakintab. Sumingit sa alaala ko si Athena. Nasaan kaya siya? Kaya lang malilate na talaga ako sa first period ko kaya patakbo akong lumapit sa closet ko para kumuha ng damit pero nagulat din ako pagbukas ko dahil napakaayos na mga damit ko. Mahihiya ang shelf ng department store sa napakaayos na pagkakasalansan ng mga damit ko. Parang nahiya pa akong gawin ang nakasanayan kong pagkuha ng damit. Yung isang damit lang ang kukunin pero magugulo lahat. Maingat akong kumuha ng isa habang naglalaro sa isipan ko kung paanong ginawa ni Carmi ang mga yon habang mahimbing ang tulog ko. Pumasok ako sa school. Walking distance lang ang Wesleyan mula sa boarding house ko. 11:30 ng umaga natapos ang pangalawang subject ko. Lunch break na at dali-dali akong lumabas ng school. Diretso sa boarding house ni Athena. Nasa malawak na terrace ang mama at papa ni Athena at may mga karton at bag. Bumati ako sa kanila kahit na kitang-kita ko sa mga mukha nila ang tila magkahalong galit at lungkot. Nakatingin lang sila sa akin at si Carmi ang lumapit sa akin at ang sabi niya, "Nasa Bulacan si Athena. Nakipagtanan siya kay Edric." Yung nakita kong ekspresyon sa mukha ng parents ni Athena, naramdaman ko rin matapos kong marinig ang sinabi ni Carmi na nakipagtanan si Athena. Ang sabi ng mama ni Athena na siyang tinawagan ni Athena para humingi ng tawad sa ginawa niya, 2:00 daw ng madaling araw siya sinundo ni Edric at sila nga ay nagtanan. Itinago ni Edric si Athena sa bahay ng tiyahin niya sa San Miguel, Bulacan. Noong makaalis ang parents ni Athena, bitbit ang mga gamit ng anak nilang nakipagtanan,
Umupo ako sa isang mahabang monoblock chair sa terrace ng boarding house nila. Tumabi sa akin si Carmi. "Kumain ka na ba?" tanong niya. "Hindi pa rin ako kumain, Rigor eh. Gusto mo, sabay na tayo mananghalian?" Kagabi, kasama ko si Athena. Nagpasundo siya sa Freedom Park. Nadatnan ko siyang umiiyak. "Nagpunta ka pala. Alam ko nagpunta si Athena sa Freedom Park dahil doon sila magkikita ni Edric para magkabalikan. Kaya lang, ang gusto ni Edric, umuwi sila ng Bulacan at magsasama na sila. Pag daw hindi pumayag si Athena, mag-aasawa na ng iba si Edric." Siguro, Carmi, nung time na yon, hindi natuloy yung pagbabalikan nila kaya umiiyak si Athena nung dumating ako sa park. Naglakad kami. Kumain kami sa McDonald's, then naglakad ulit kami pa uwi dito. Pero habang daan, sa tapat ng East Central School, sinagot niya ako. Dumating kami dito, pasado 12:00. Sabi ko pero parang gagaral-gal ang boses ko kung tutuloy pa ako magsalita dahil parang maiiyak na ako. Itinuloy ko pa rin, Kuya Bono, kahit umagos na noon ang mga luha ko. 12:00 niya ako sinagot. Sumama siya kay Edric 12:00. Kaya Carmi, 2 oras lang naging kami ni Athena. 2 oras lang. Umaagos na ang luha ko dahil sa isiping 20 years old na ako noon. 12 years old ako nagsimulang umibig kay Athena. 8 years ko siyang minahal pero 2 oras lang naging kami. And that time ay nasa piling na siya ng lalaking pinili niyang makasama habang buhay. Hindi rin natapos ni Carmi ang pag-aaral niya nung taong yon dahil sinisi siya ng parents ni Athena sa pagtatanan ng pinsan niya. Tinapos lang niya ang SEM na yon, first semester, kahit na graduating na sana siya sa kurso niyang BA Ed or Bachelor in Elementary Education. Parents kasi ni Athena ang nagpapaaral kay Carmi noon at siya ay nagsilbing yaya/katulong ni Athena. Alam ko nagampanan ni Carmi ang pagiging yaya katulong kay Athena pero nabigo itong maging security guard ni Athena dahil nalusutan siya nito nung madaling araw na nagtanan nga si Athena. Nagtapos ako ng aking 5-year course noong sumunod na taon, 2004. Ilang buwan bago ang graduation ko ay umuwi si Mama, nag-for good na siya at dinala niya ako sa dentist. Pinalagyan niya ng dental braces ang ngipin ko. Kaya nga nung graduation ko, maluwang ang mga ngiti ko dahil hindi na ako nahihiya sa mga ngipin ko. Pero malayong mas maganda ang mga ngiti ko sa mga pictures namin noong 2010
mga litrato noong kasal ko kasi wala na akong braces noon at maayos na ang mga ngipin ko. Gwapong-gwapo na ako at bagay na bagay kami ng babaeng pinakasalan ko. Si Ma'am Carmi. Oo, Kuya Bono, si Ma'am Carmi ang pinakasalan ko. Si Carmi na pinsan ni Athena. Nakatapos din siya ng pag-aaral niya dahil nung maghinto siya ay nagtrabaho siya ng 1 taon. Then nung sumunod na taon ay tinapos niya na ang natitirang 1 semester ng course niya. Noong panahong nagre-review ako for board exam sa Manila, madalas kong katext si Carmi. May cellphone na rin siya noon at unti-unti kong nararamdaman ng pag-ibig para sa kanya. That time ay may anak na si Athena pero hindi sila nagkatuluyan ni Edric. Naroon lang sila ng kanyang anak noon sa aming baryo. Sa poder ng mga magulang niya, dependent sila sa parents niya kasi hindi naman nakatapos ng nursing si Athena at ang bababa pa raw na mga grades niya noong nag-aaral siya. Lalo pang gumanda si Athena kahit may anak na siya noon. Napakaputi niya at talagang naka-makeup pa kahit nasa bahay lang siya. Si Carmi naman, napipilitan lang mag-lipstick dahil obligado yata silang maging presentable sa mga pupils nila. Teacher na siya noon sa elementary school sa amin. Nalaman ko nung bago ako sagutin ni Carmi na matagal na pala niya akong gusto pero hindi ko siya napapansin dahil nasa pinsan niya ang puso ko. Well, mabuti lang Kuya Bono at nagising ang puso ko at nakita nito ang totoo at tunay na hiyas. Ang babaeng simple, huwaran at role model sa mga babae. Si Mama madiwara at maayos sa bahay pero saludo siya kay Carmi. Ang asawa ko, maagang gumigising lagi upang maglinis at mag-ayos sa bahay bago magluto ng almusal. Aalis siya, papasok ng school, maayos at malinis ang bahay namin. Bahay na kay sarap uwian dahil hindi lang malinis at maayos kundi naroon ang mga taong nagpapasigla ng aking buhay, ang aking asawa at 3 naming anak. O Kuya Bono, dito na kami nakatira sa Spain ngayon. Nagtuturo din si Ma'am Carmi ng English dito sa mga batang Espanyol. Maayos kami, maligaya, kontento. Si Athena, 3 beses nang nakisama sa iba't ibang lalaki. Yung panghuli ay pulis at yun ang kanyang pinakasalan pero ang pulis na yun ay natanggal sa trabaho dahil sa isang kaso. Kaya napilitan na lang si Athena na mag-factory worker sa Taiwan. Habang ang kanyang mister na dating pulis ay nambababae lang dyan sa Pilipinas. Si Ma'am Carmila ay 3 na rin ang anak. Niligawan siya ni Kuya Arnal noon pero hindi kaagad siya sinagot dahil nagsisimula pa nga lang si Ma'am Carmila noon sa kanyang pagiging teacher. Hindi makapaghintay si Kuya Arnal. Sinisilaw niya noon si Ma'am Carmila ng kanyang mga ipon at mamanahing lupa mula kay Papa. Si Kuya Arnal Kuya Bono ay parang si Duterte ang dating. Matatag, matapang, prangka, at kahit hindi siya nakapag-aral ay mataas ang tingin niya sa sarili niya. Siya yung tipo ng lalaking, kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. At dahil hindi niya nahintay si Ma'am Carmila, nag-asawa ng iba. At ngayon ay nagdudusa sa bungangera niyang asawa na apo ng isang pulis. Kasalanan niya dahil hindi siya naghintay. Ako, pinaghintay ako ni Ma'am Carmi kasi inuna niya ang nanay at nag-iisang kapatid niya. 5 taong inalay niya ang sweldo niya sa kanila at nung makapagpatayo na siya ng bahay nila at mapagtapos ang kapatid niya, nagpakasal na kami. At ngayon ay maligaya pa rin nagsasama with our 3 blessings dito sa Malaga, Spain.
Hanggang dito na lang Kuya Bono at sana'y naibigan niya rin itong simpleng kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Rigor. Sasagutin ko din yung aking tanong kanina kung payag ako na makarelasyon kahit saglit lang yung taong matagal ko ng gusto. Ang sagot ay oo, syempre gusto ko. Kasi kahit saglit ay nakamit mo yung pangarap mo, hindi ba? Huwag na lang masyadong mag-expect at mag-asam pa. Pero apparently, itong si Kahugot o kabang nating si Rigor ay hindi masyadong naging madali sa kanya. Natanggaping hanggang dun na lang sila. Gayunpaman, ay napakinggan natin ang kanyang kwento and it end up so well. Gustong-gusto ko yung linya na natagpuan niya yung totoo palang hiyas. Yan ay si Carmi. Congratulations sa part na yan, kaabang na Rigor. Wala actually yung pinaka-the best na part ng kwento mo, kundi yun nga, matagpuan ang matagal nang nandyan pero hindi mo lang napapansin. Yung akala mong ginto, diamante na kahit tagal mong hinagad ay isa palang tanso. At yung totoong ginto, totoong hiyas ay andyan lang, hindi mo lang napapansin. Ang bait pa rin ng Diyos sa'yo and congratulations, kaabang na Rigor. And thank you so much for sharing your beautiful story dito sa ating programa. At ngayon sa ating mga shoutout. Mula lang ito sa Facebook, shoutout po always sa bangers here sa new story mo, listening here in KSA from San Mariano, Isabela, it's Hazel Tomas Bumanlag. And shoutout po sa family ko sa Cagayan Valley, always listening here in Hong Kong from Ilington Valley, Cabaguan. And Alpha Gayap, shoutout to you. Ganun din, shoutout po sa mga kapatid ko at family ko dyan sa Minagbag, Quezon, Isabela na sina Romelia, Rosita, Lingbanan at sa kapatid ko na maganda dyan, syempre Viva Sur, malig na si Rosel Katakutan at si Amboy, mga awagos mo yan kuya since DJ ka pa sa Tugi. I miss you all na, pati pala kuya ko na pati pala kuya sa nag-iisa kong mamang Arceli, I love you ma, from sisterette ninyong nasa Alto Mama, Doha, Qatar. And shoutout po kay Marie Joyce Maborang Corpus ng Taiko Shing Hong Kong from Mars Malu Odlus. Ayoka na sana, shoutout to you. Pokwang Pascual Tejada, shoutout to you. Shoutout sa pinsan ko na si Emeline Andalet ng Litung from Let Valdez ng Causeway Bay, Hong Kong. Shoutout sa lahat ng listeners, lalo na sa mga katulad namin na OFW na lagi nakikinig sa iyo from Debs Dunet. Pa-shoutout po kuya dito sa Hong Kong sina Ruth Lumita Kimau, Christy Balwang, Mia RB Olaw, Marife Asuncion, Ken Collado, Jeff Shea Nacheron, Mel Dang, sa Singapore po si Tita Gurbak at si Tita Sally Bagshaw, tapos po nagigay napipintas nga Staff T, Sniper Zone Gun Shop, Rosalina at W. Jane Kimau from Karen Sapphire Kimau, Kapuyan. Agyamanak kada kayo. Pa-shoutout po Tres Marias ko, Balacanao family and Cabaro family from Odette Balacanao of the Mom Kingdom of Saudi Arabia. And shoutout sa anak ko, si Darwin Baladad. Mag-aral ka mabuti anak from your mother Irma Linda Evangelista. Maricel Tamayo Vicera at sa lahat ng abangers daw na kagaya niya. Maraming salamat Maricel.
And Angela Pahilaligayo of Al-Hasa, Saudi Arabia, shout out to you. Shout out po kaya Desiree Ann Amoyen na abangar from Taiwan from Emma Cardenas. Shout out sa family ko dyan sa Bagao, lalo na sa mga anak ko, sina Siren at Angelica, miss ko na kayo from Sodla o Arlene. And shout out sa family Rivera and Agaid listening here in Oman from Decibel Matias Rivera of Rojas, Isabela. Shout out sa family ko sa San Pablo, Isabela from Melody Rodriguez Anderson of Oslo, Norway. And kay Lani and Doctolero, shout out to you. At panghuli, Kenneth Brian Rojas of Bambang, Nueva Vizcaya. Sa lahat ng mga kaabang na muling nag-abang at naglaan ng kanilang oras para sa ating programa, maraming salamat. Stay healthy, kaabang, stay safe, and God bless us all.